Good morning, Ayan. Ayan si Sundar, oh. Kanyang mga gang. Oh. Mga barkada ni Sundar. Kaya mahirapan nang umalis ang mga bata dito, guys. Dahil marami na silang kaibigan. Ito yung lunch ni Sundar, guys. Rice at fried chicken. Where do you want to sit? Put that here. Oh. Sit. Ha? Bye lang. Lang. Bye. You have t-shirt and towel there, ha? Bye. Oh. Bye. 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 So, yun yung extension, guys. Yung parang pader. Ito, may clay din to. Kaya lang nilumot na. So, yun, bago yun. Yun, may extension hanggang doon. Tapos dun sa kabila, ayan, parking. So, may mga rooms na may mga rooms na natapos ang renovation. Pero mamaya ko na lang ipakita sa inyo. Hindi ko nga napakita siguro sa inyo ang before. Before na rooms. So, pag na-publish na nila yung bagong itsura ng room, saka natin isi-share dito. Kasi baka maano tayo. Mapagalitan tayo. Throwing stones in the pool. Good morning, guys. Good morning. Tapos na tayong mag-breakfast. Pakita ko lang sa inyo yung pomelo kung paano nila kinakain. Ito yung pomelo. Ayan, sinerve sa amin ng ganito. Hindi siya matamis, guys. Matabang siya. So, ito yung ginawa nilang ito yung sausawan. Ayan. Asukal. Tsaka itong green chili. Ko alam kung nung nilagay pa nila dito. Masarap din to, guys, kaso maanghang. But my hair looks ugly. This side is nice and this side is like Kain tayo, guys. Hindi siya matamis. Kaya siguro hindi sila kumakain. It's nice. Walang lasa. Mapakla, pero hindi matamis. Matabang. Masarap yung sauce niya. Green chili na parang may ginger. Ano video niya? Gross. Ano ba? Hi, guys! Happy Saturday! Kumusta kayo? Kumusta? Tatapos ko lang maglaba at maligo. Ayan. Sipan ko ng mag-vlog. Tagal na yung last vlog natin anyway. Thank you so much. Punasan ko nga muna to. Thank you so much po sa inyong lahat na nag-comment,
nag-react dun sa last vlog ko about sa dun sa pamamalo kay Sanel. Thank you so much for being on my side. And then, yun, kailangan lang natin mag-act accordingly, no? Kasi, as naranasan ko ring maging teacher, mahirap din, guys. But, of course, iba na yung, ibang usapan na yung sinasaktan yung anak natin. So, ayun, gumawa naman tayo ng paraan at okay naman na ngayon, guys. Hindi na siya nagtuturo sa klase ni Sanel. Hindi pa rin kami, nagmi-meet kami, so nag-smile lang ng konti. Good morning, ganun. So, wala nang usap-usap. Yun siguro talaga ang price ng ano guys, yung may gagawin tayong action. But, hindi naman siya natanggal sa trabaho, so okay lang. At least maging lesson sa kanya at sa mga ibang teachers na wag saktan wag manakit ng mga bata kung hindi naman kailangan, no? So, thank you sa inyong lahat. So, thank you so much sa inyong lahat. Ayan, dito tayo. Ay, yung liig ko eh. Hindi naman ako mataba, pero ganyan yung liig ko. Linya-linya. So, guys, ikukwento ko lang sa inyo yung napunada kong maliit na business sana. So, yun. Nung birthday ko, guys, nung August, 3 sponsor yung nagpadala sa atin as a gift. First, si Girly ng Germany, nagpadala siya sa akin ng 10,000 rupees. And then second, si Ate Tere ng Canada, nagpadala siya sa akin ng 12,000. And then, pangatlo, last but not the least, si Ate Mary Ann Morgan from California, nagpadala siya sa akin ng almost 13,000 rupees. Thank you so much, Te! Shout out, Ate Mary Ann Morgan, sa anak niyang si Melissa at sa kanyang asawa na si Kuya Henry na super ang babait ng buong pamilya na to. Thank you, naalala niyo po ako after 1 year na wala tayong communication. But naalala niyo ako guys, naalala nila akong i-message nung birthday ko. So after 1 year na hindi kami nag-communicate, pero nagchat-chat na kami dati ni Ate Ann, ang bait-bait ng taong to, very kind. Ate Ann, shout out sa'yo. Ingat kayo dyan lagi sa California. God bless you more, te. Sana magkita tayo pag nakabakasyon kayo dito sa Nepal, te. Soon. God willing. Thank you so much, Ate Mary Ann Morgan from California. Girly from Germany. And Ate Tere from Canada. Thank you so much. Love you. Love you all. So, ayun guys. So, may pera ako nung birthday ko. And then, unang naisip ko is, isi-save ko siya. Sabi ko, ibabangko ko to. Ibabangko ko. Pero alam ko, na kahit ibangko ko siya, talagang hindi yan mag-i-stay sa bangko. Kasi alam nyo na ang gastos dito. Although, provided naman kami ng asawa ko sa mga basic needs namin. Pero alam nyo na guys, hindi may iwasan yung mga gastos natin pag umuwi ng village, pag may gathering ng mga Pinay. Talaga alam ko, makuot-kuot na ako guys, makuot-kuot in Bisaya. So sabi ko, hindi to masisave, magagastos ko to. So sabi ko, may ako guys, may kaklase ako sa Canada na ilang weeks nang nangungulit sa akin about sa product na barley, JC Barley. So sinisend niya ako ng mga picture, ng mga testimony, ng mga picture niya, picture ng product, kung paano siya nakabenta na siya, ganun. Tsaka, sinasabi sa akin mga dropshipping portal, yung may account ka na pwedeng mag-order yung mga kaibigan mo sa abroad, mga kakilala mo sa abroad, ganun guys ba. Sabi ko, sige. Pero hindi pa kumpleto yung pera ko noon. Tapos, minessage ko si Santos na, Buddha, I'm thinking to join this business or to have this small business. Wala siyang reply sa akin guys kasi pag business ng usapan, maraming beses na akong humingi sa kanya ng kapital na walang nangyari nung nasa Pinas pa kami ng mga bata. So, wala siyang trust sa akin pag ganyang business. Pero this time, maliit lang yung hiningi ko sa kanya. Kasi nga, di ba, may 35,000 rupees ako. And then, 25 na lang nagastos ko na yung iba. 25,000 rupees nakatago ako. And then, may YouTube salary akong dadating ng this month. So, 35. And then, yung hiningi ko lang sa kanya is additional na 12,000. So, 47,000 lahat. Which is 17,000 pesos yung starting package ng barley natin, guys. Yung sa Pinas yan. So, sabi ko, Buddha, just add this amount and then I can have this small business here. Sabi niya, it won't work. Just to save your money.
Sabi ko, if I save this money, it won't be saved. I will just spend it. Sabi ko sa kanya, why don't you let me try it? Kasi yung barley na yan, wala pa yan dito guys sa Nepal. Although yung mga local dito, may mga tanim silang barley, tapos iniinom nila yan. Minimix nila sa mga drinks, ginagawa nilang drinks. So may idea na sila about barley. Pero yung product na barley, wala pa sila. Wala pa dito sa market. So sabi ko, let me try. So na-convince ko siya. Teach noon guys, nasa kinadidi ako, pinadala niya yung pera dun sa Pinay dito sa Kathmandu, tapos yung Pinay pinadala dun sa Pinas, 17,000. So, September 5, yun, na-receive ng agent yung pera. September 6, Friday, ginawa niya yung product. Saturday, holidays, linggo, holiday rin ata nung linggo. So, Monday niya na napadala, or Monday niya na ship. So, nung tinanong niya yung mga LBC ba doon, mga DHL, walang 3 to 4 days, walang 2 to 3 days na rush. Ayaw nilang tumanggap. 5 to 7 days talaga. So, ang ginawa ng agent, kinontak niya yung Davao na office. So, yung Davao na office, napadala niya 10th na, September 10 na. So, September 10, dumating yung package ng 11. Hindi ko pa pala nakwento sa inyo. Si Judy pala guys, ang plano ko, ipadala sa kanya yung package. Pumayag naman siya. Sabi ko, bibigyan kita ng kung anong magiging profit dyan. May porsyento ka sa akin. Basta dalhin mo lang. So mag-add lang naman siya 3 kilos yung barley. Pero nag-add ako, sabi ko kay Judy, mag-add ako ng kapit, mag-add ako ng kojic. Kasi may 40% less na ako dun. So at least 'di ba may ako, may konti akong profit. So, nagpadala yung kapatid ko ng para sa kape, binayaran niya muna, tapos na lang pag nabenta dito. Ang flight ni Judy guys, kasi nagbakasyon siya ng August 12, ang flight niya pabalik is supposed to be September 12. So, sinabi ko dun sa agent, before September 12, dapat makarating na yung package doon. But, hindi siya nakarating guys, kasi September 10 na, from Davao office nila pinadala. So, 11 na dumating doon kina Judy. And hindi ko alam na 11 ay aalis na sila Judy papunta ng city. Doon na sila mag-check-in. So, nagkabalisa sila ng package. Yung package ko dumating na. Si Judy wala na doon sa bahay. So, ang nangyari, sabi ko doon sa agent, ipadala na lang sa Cebu. So, nag-return to sender siya. Then, pinadala nila sa Cebu. So, sila mama na doon ang nag-receive. Na guys, na sold out na yung kojic natin. And then bumili na sila ng barley, sila mama at mga kapatid ko at coffee. So sabi ko kay mama, yung the rest na hindi mabenta, ipadala dito sa Nepal para mabawi ko yung kapital. So, alam nyo yung guys, in between in duration na send na yung pera, nagka-anxiety ako. Nagka-anxiety ako na first time kong na-feel na hindi ako makatulog. Hindi ako nakatulog ng one night. Hindi ako nakatulog. Hindi ako yung isip ko. Yung ganun guys, mapag ganun. Wala kang focus. So, kinakausap ako ng mga anak ko, hindi ko nasasagot ng tama. Wala ako sa isip ko. Sabi ko, ay, ganito pala yung sinasabi nila na anxiety na para kang nababaliw ba? Kasi alam niyo yun guys, nakabayad na ako. Tapos yung nasa isip ko na sinasabi ng asawa ko, it won't work. Yun yung ano sa isip ko. Pero alam niyo yung ginawa ko, minessage ko lahat ng Pinay, minessage ko mga kaibigan ko. Nagka-orders ako guys. Marami na akong orders, pre-orders. Kasi kahit mahal siya, may mga Pinay na alam niya yung barley, may mga Pinay na gustong pumayat, may mga Pinay na healthy living sila. Willing silang bumili. Tsaka at the same time, willing silang tumulong sa akin, sa mga kapwa Pilipina. Although 90% dun sa message ko, wala. Ayaw nila. So at least, 'di ba, meron na akong benta. Sabi ko sa asawa ko, meron na akong benta. Kaso, hindi dumating yung package kay Judy. So ang ginawa, sabi niya, ipadala lang dito siya magbabayad ng shipping fee. So, yung profit ng sabon guys, napunta sa bayad ng shipping fee doon. Although may profit pa tayo ng barley at ng coffee, yun yung ibabayad natin ng shipping fee papunta dito. Shipping fee at ng tax. So, tingnan ko na lang kung kahit wala nang ginansya, kahit konting ginansya, basta mabalik yung kapital ko guys. So, itatry ko siyang ibenta dito sa mga Nepali.
Sana mabenta guys. Bilhan nyo na rin ako guys. Kung sinong maganda siya kasi yung package may barley. So, mababalik yung puhunan mo and then may 40% ka na sa next purchase mo ng mga marami silang product guys eh. Alam ko sa inyo, yung iba sa inyo nakarinig na. Although, mahal talaga siya, kaya sabi ng mga kapatid ko, mahirap ng ibenta kasi marami ng dealer sa Cebu guys, saka mahal talaga siya. So, piling market lang siya ba? So, dapat talaga mabenta, ma-explain mo siya ng tama sa bibentahan mo. Which is talagang, alam ko naman na marami ang testimony na marami na ang naka-experience guys ng pagbabago sa katawan nila. Yung mama ko umiinom na rin kasi marami na ring sakit-sakit ang mama ko na nararamdam sa katawan niya. Sabi ko, huwag kang mag-alala sa kapital niyan. Uminom ka lang, sabi ko. kaya sabi niya magbabayad naman daw siya. Sabi ko, wag na. Yung mga kapatid ko guys, bumili sila. Tsaka yung Kojic na sabon, yun talaga yung unang na sold out kasi siya, mura. So, ayun, sana dumating na dito. Sana, kung hindi man mag-workout, okay lang din guys kasi, marami naman siyang, marami ako natutunan sa pag-venture sa maliit na business na to. So, ang tawag dito? So, ayun guys. So, yung pag-avail ko ng package, may kasamang na yun guys, dropshipping portal. So, may account ako na pwedeng mag-order yung mga kakilala ko sa iba't ibang bansa. Yung mga may office na sa Singapore, meron sila sa UAE, Dubai, meron din sila sa Qatar, meron sila sa Italy, yung ganun guys ba. So, kung may mga kaibigan ako na nandoon, pwedeng may mga umorder na sa akin ng mga taga Dubai at Qatar. Hindi ko lang alam kung naka-check out na sila. So, meron kang komisyon doon. So, 'di ba? Kahit unti-unting may mag-order diyan sa kung saan sa mga lugar na 'yan, 'di ba? So, at least wala kang ginagawa, mag-message ka lang sa kanila, magbenta ka lang, yun. So, i-open nila yung account na yun, account mo yun, tapos mag-order sila doon ng mga products, yun. So, may ka doon guys, may porsyento ka, yun. So, ayun guys, yung kwento ng aking napornadang business. Daming nangyari, daming daming lesson na natutunan ko. So, yun ang napapala. Gusto kong may action ang buhay ko. Yun, gusto kong kumita ng konti yung pera. Ayoko siyang gastusin. Ayoko siyang maubos alam nyo yun guys, na hindi ko alam na naubos na pala. Kaya, ayun, may lesson tayong mga nakuha about sa pagbi-business na to. So, next time na mag-business tayo, sana yung sure na, no? Yun. Kasi ang gusto ko talagang business guys, donut shop. Yung masarap na donut talaga, kasi wala dito guys. Yung donut dito ay makunat. Walang masarap na donut talaga dito. Yung murang donut na ma-afford ng mga Nepali sana. Yun ang gusto ko talaga. Tsaka coffee tea shop. Yun guys, yun ang gusto kong business. Sana in the future. Ayun lang guys ang ating chika, mahaba-haba na. Thank you all so much. Thank you all from the bottom of my heart, yung mga patuloy na sumusuporta sa akin. Thank you. God bless you all. Ate Mary Ann Morgan from California, sa anak niyo si Melissa, sa asawa niyo po si Kuya Henry. Thank you so much sa buong family niyo po. God bless you more, ate. And be healthy always, te. God bless you always. We love you, Ate Ann. Thank you so much. Thank you all. Bye for now. God bless. See you in my next vlog.